Maraming nagtatanong, saan nga ba talaga nagsimula ang tensyon sa pagitan ng Israel at Palestine? Balik tayo sa unang bahagi ng 1900s. Noon, ang lupaing kilala ngayon bilang Israel at Palestine ay tinatawag na Palestine at kontrolado ito ng British Empire. Habang tumatagal, lumakas ang kilusan ng mga Hudyo na nais magkaroon ng sariling bayan. Ito ang tinawag na Zionist movement. Gusto nilang bumalik sa lupang pinaniniwalaan nilang banal ayon sa kanilang relihiyon. Noong 1947, iminungkahi ng United Nations na hatiin ang lugar sa dalawang estado. Isa para sa mga Hudyo, Israel, at isa para sa mga Arabo, Palestinians. Tinanggap ito ng mga Hudyo, pero tinutulan ito ng mga Arabo. Pagkatapos ideklara ang kalayaan ng Israel, agad itong sinalakay ng mga karatig na Arabong bansa. Naganap ang unang Arab-Israeli War. Nanalo ang Israel at lumawak pa ang sakop nila. Mas malaki pa sa orihinal na ibinigay sa kanila ng UN. Dahil dito, humigit kumulang 700,000 Palestinians ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Tinawag nila ito na Nakba, na ang ibig sabihin ay catastrophe o malaking trahedya. Nagpatuloy ang tensyon. Ang West Bank ay napunta sa kontrol ng Jordan. Ang Gaza Strip ay napunta naman sa Egypt. Samantalang ang mga Palestinians wala pa ring sariling bansa. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalim ang sigalot. Marami sa mga Palestinian refugees ay nanatili sa mga kampo at patuloy nilang hinihiling ang karapatan na makabalik sa kanilang mga lupain. Ito ang naging simula ng matagal at masalimuot na labanan. Hindi lang sa lupa, kundi pati sa pagkakakilanlan, kultura at kasaysayan. Hanggang na ngayon, nananatiling isa sa pinakasensitibong usapin sa mundo ang sigalot na ito na may ugat sa lupa, relihiyon at pagkakakilanlan. Ikaw ka, Joe Facts? Ano sa tingin mo ang dapat gawin ng mga bansa sa mundo para magkasundo na ang mga Israeli at Palestinian? May magagawa kaya tayo para pagkasunduin sila? I-comment mo yan.